September na. Nakapagpalit na ba ang lahat ng original license plate? Hindi nyo na kailangan pambasahin pa yung pagkahaba-haba na memorandum. Tara, samahan niyo ako palitan. Ingat lang kayo kasi nakakasugat tong kilid. Kapag masugat man kayo, hugasan nyo lang ng running water na may sabon. Pwede na yan. Dito sa loob. Ayan, ito yung washer dito sa loob. Ayan. Huwag kayo kabahan dahil simula ngayon, nandito na ako para tulungan kayo maintindihan ang mga bulok na patakaran natin sa bansa. Hindi nyo na kailangan pambasahin pa yung pagkahaba-haba na memorandum at magulo pa ang pagkakagawa. Mayroon pang nakalagay na French na phrase sa memorandum. Paano naman yung maintindihan? Simulan ko na. Noong July 1, 2024, inilabas ng LTO ang Memorandum Circular Number VDM 2024-2721. Ito ay tungkol sa guidelines sa paggamit ng improvised at temporary motor vehicle and motorcycle plates. Ang mga nilalaman nito ay ang Memorandum Circular Number GMT 2023-2400 ay nire-revoke na o tinanggal na. Ibig sabihin lang ng memorandum na nare-revoke na ay maaari kang gumamit ng temporary plate habang ang permanent plaka ay ginagawa pa. At hindi na kailangan ng anumang karagdagang dokumento para sa pahintulutan ng paggamit ng pansamantalang plaka. Mayroong 4 na mahalagang punto ang memorandum na ito. Una, pinapayagan lamang ang paggamit ng improvised plate habang hinihintay ang kapalit ng kanilang nawala o nasirang plaka. Pangalawa, ang temporary na plaka para sa mga vintage na sasakyan ay dapat maglaman ng salitang vintage, vehicle at taon ng modelo. Pangatlo, para sa mga bagong 4-wheel na sasakyan, ang nakalagay sa pansamantalang plaka ay assigned conduction sticker number at kulay nito ay depende sa sasakyan. Sa mga private vehicles, white background and black alphanumeric. Sa electric and hybrid vehicles, white background and green alphanumeric. Sa government vehicles, white background and red alphanumeric. Pwede lamang magamit ito sa loob ng 15 araw mula sa petsa ng pag-issue ng sales invoice. Pang-apat, ang paggamit ng temporary plate na nakalagay ay MV file number ay pinapayagan lamang para sa mga motorsiklong binili bago ang January 1, 2023. Kaya kapag binili ninyo ang motorsiklo ninyo ng December 31, 2022, paatras ay maaari rin kayo gumamit ng temporary plate na ang nakalagay ay MV file number. Kapag binili ninyo naman ang motorsiklo ninyo mula January 2, 2023 onwards, ibig sabihin January 2, 2023 hanggang ngayon, kung kailan mo man mapanood ito, hanggat wala pang nilalabas sa panibagong memorandum, dapat original license plate na ang nakalagay sa motor ninyo. Ang paggamit ng temporary plate na nakalagay MV file number ay balido lamang sa loob ng 15 araw mula sa petsa ng pag-issue ng sales invoice. Kaya kailangan mo makuha ang original license plate bago ang pang-16 na araw. Ito, magbibigay ako ng 2 senaryo. So kapag naibigay nila ang original license plate sa loob ng 15 araw at hindi mo ito naikabit sa pang-16 na araw, ikaw ay maaring mahuli sa violation na failure to attach motor vehicle license plate. Ikaw ay dapat isi-show-cause muna. Ang ibig sabihin ay bibigyan ka ng pagkakataon magpaliwanag. At kung ikaw ay napatunayan na may sala, ikaw ay may penalty na 5,000. Ang memorandum circular na ito ay magkakabisa sa Agosto 1, 2024 pero nagkaroon ulit ng bagong memorandum, Deferment of Implementation of Memorandum Circular Number VDM 2024-2721 and 2722. Ibig sabihin lamang ay ang pagpapatupad ng LTO Memorandum Circular VDM 2024-2721 at 2722 ay pagpapaliban hanggang September 1, 2024. Kaya ngayong September, dapat nyo na mapalitan ng original license plate ang mga temporary plates ninyo. Kung meron pa kayong katanungan, comment down below. Repost and share nyo na rin para sa kapwa natin riders. Salamat sa panonood. Kung gusto nyo pa makapanood ng karagdagang kaalaman, i-click ang subscribe at follow button. Paalam!